sa mga imahinasyon ng daang-daang manunulat ng science fiction. Pero hindi ba? At napakasayang isipin kung may dalawang ikaw. Lalo na kung marami kang ginagawa at minsan nangarap na sana'y nahahati ang katawan para sabay na dumalo sa dalawang mag-iibang okasyon. Pero yan ay kung sa iyong tingin ay pareho lamang ang inyong mga iniisip. Paano kung ang kakambal mo pala ay isang refleksyon sa isang salamin na madilim? At ang hangad nito sa iyo ay wala palang kasing itim. Simulan na natin sa Sana Lord, ang isang kwentong sinulat ni Vincent Manrique na talaga namang punong-puno ng hilakbot at tunay namang kaaya-aya. Eto na ang Gaya-Gaya, Patay si Kuya. Nakakapagod ang biyahe. Salamat sa wakas, narito na tayo sa probinsya natin. Ang layo din ang biyahe natin mula sa lungsod, no ate? Oo nga, ang tagal na nating hindi nakapunta dito sa bahay ni na lolo't lola. Naaalala ko nung nabubuhay pa sila, madalas tayong pumunta rito. Siguro higit 10 taon na rin ang nakalilipas. Sobrang tagal na pala ate. Baka sanggol pa ako nun kaya't hindi ko na natatandaan. Kaya pala luma na rin tong bahay na nasa harapan natin eh. Biruin mo, kung hindi pa namatay si Tito Jerwin, hindi tayo makakabisita rito. Shh! Ang lakas ng boses mo. Parang umi-echo dito sa mga punong nakapaligid sa atin. Ang KJ mo naman, Ate Carla. Nananakot ka pa. Medyo scary pa naman ang lugar na to. Malamig na nga. Nasa liblib na lugar pa at napakaraming puno. Ay, naiisip ko palang nakamamatay lang ng tiyuhin natin. Lalo na akong kinikilabutan. Kung ako, KJ, ikaw naman, OA. Tsaka 2 weeks na rin nung nailibing si Tito Jerwin, kaya sa malamang, wala na siya rito at namamasyal na yun sa ulap. Bakit pa kasi late na tayo nasabihan na may namatay? Hindi tuloy tayo nakapunta ng maaga. Nakipaglamay sana tayo at nakipaglibing. Hanggang ngayon nga, masama pa rin ang loob ni nanay sa kapatid niyang si Tita Mel dahil hindi tayo nasabihan agad eh. Chismoso ka talaga, Max. Huwag ka nga makialam sa usapan ng mga matatanda. Si nanay at si Tita Mel ang bahala mag-usap tungkol dyan. Teka ate, speaking of nanay, nasan ba siya ha ate? Bakit hindi tayo isinama sa pagpasok sa lumang bahay nila? Bakit iniwan lang nila tayo sa harapan ng bahay? Shh! Huwag kang maingay. Sabi ni nanay, titigdan daw muna niya ang kondisyon ni Tita Mel. May nakapagsabi raw kasi sa kanya na wala raw sa tamang pag-iisip ang tiyahin nating yon. Baka raw kasi manakit eh. Ruby, bakit ba kayo nandito? Bakit pumunta pa kayo rito? Ate Mel, ano ba yung sinasabi mo? Siyempre, natural lang na pumunta ako rito. Natural lang na mag-alala ako sa'yo, lalo na wala nang isang kapatid natin. Ruby, ayokong nandito kayo ng mga anak mo. Hindi dapat kayo nagpunta rito. Ate naman, bakit ba ganyan ka? Bakit ikaw pang may ganang magalit? Hindi ba dapat ako ang sumama ang loob sa'yo? Hindi dapat sumama ang loob mo. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Magpasalamat? Bakit naman? Aba, isipin mo nga ate, 3 lang tayong magkakapatid. Ikaw, ako at si Kuya Jerwin. Nung namatay siya, hindi mo man lang ako sinabihan. Sa ibang tao ko pa nalaman. At ang masakit pa, matagal na siyang nailibing bago ko nalaman. Ruby, makinig ka sa akin. Hindi sa natural na paraan namatay si Kuya Jerwin. Pinatay siya. At ang pumatay sa kanya, narito lang sa paligid. Ngayong nandito ka at ang mga anak mo, madadamay na rin kayo. Ha? Ano bang sinasabi mo, ate? Hindi ba inatake sa puso si Kuya Jerwin kaya siya nawala? Anong pinatay ang sinasabi mo? Bago mamatay si Kuya Jerwin, may kakaibang nilalang sa likod bahay ang nagalit sa kanya.
Yung nilalang na yun ang pumatay sa kanya. Ginaya niyang itsura ko pero hindi ako yon. Ruby, hindi ako yon. Hindi ako! Kumalma ka, please! Huwag mo akong tingnan ng ganyan na parang iniisip mong nasisiraan na ako ng bait. Matino ang isip ko, Ruby. At sinasabi ko sa'yo, delikado ang buhay niyo rito. Kaya habang may oras pa, umalis na kayo rito! Umalis na kayo! Ate Carla, narinig mo ba yung sigaw ng babae sa kwarto sa itaas? Grabe, pinapalis niya talaga tayo. Bahay naman to ng pamilya ni nanay, hindi ba? Ano ka ba, Max? Bakit ba ang ingay mo? Hindi ka ba nahihiya kay Manong Temyong? Pinapasok na nga niya tayo rito, tapos napakapakialamero mo pa. Aba, kahit naman hindi ko pakinggan yung sinasabi niya, maririnig ko rin naman, ate. Ang lakas kaya ng usapan nila sa taas. Teka pala, ate, sino ba yung si Mang Temyong? Kamag-anak din ba siya ni nanay? Hindi. Si Mang Temyong matagal ng caretaker ng lumang bahay na to. Ang alam ko, nung namatay kasi ang lolo't lola natin, wala nang tumira dito. Si nanay kasi at ang mga kapatid niya nanirahan na sa ibang lugar. Ay nako, hindi ko maintindihan si Ate Mel. Ang dami-dami niyang sinasabi. Naguguluhan na tuloy ako. Nay! Ano pong nangyari? Nag-aaway po ba kayo ni Tita Mel? Oo nga po, Nay. Ayaw niyo po bang narito tayo? Mga anak, narito na pala kayo sa loob ng bahay. Wala namang problema. Nag-uusap lang kami magkapatid kanina. Huwag niyo na yung isipin. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo. Wala rin naman tayong ibang tutulayan ngayong gabi kundi dito lang eh. Tama. Nakaayos na sa pagkainan ang mga pagkain dala-dala ninyo. Pwede nyo na yung pagsalusaluhan. Tapos ay, nagluto na rin naman ako ng inihaw na native na manok. Max, ano bang ginagawa mo riyan? Baka mangawit ng leeg mo sa kakatingala sa mga lumang picture frame na yan. Ang weirdo kasi, Ate Carla eh. Pakiramdam ko, lagi silang nakatingin sa akin. Kaya ito, nakikipagtitigan na lang ako para quits naman kami. Sira, ang lakas talaga ng tama mo, no? Ay, ate, ito bang picture na to? Sino ba to? Siya ba si Tito Jerwin? Yung namatay nating tito? Alin? Yan? Ay, oo siya nga. Medyo bata pa siya riyan, pero siya nga yan. Siya lang naman yung kapatid na lalaki ni nanay eh. Basta huwag kang malikot dyan at baka masira mo pa yung mga nakasabit. Hindi no, ate. Kung bahala. Ay, ayos talaga dito sa probinsya. Ang sarap sa balat ng hangin. Ang ganda pang tingnan ng mga malalaking puno dito sa view ng bintana sa gawing likuran ng bahay. Ay, the best magmuni-muni sa ganitong lugar. Psst! Max! Ikaw ba yung sumitsit? Ha? Sino naman sisit-sitan ko? Tsaka, bakit ako sisit-sit, ate? Eh kung hindi ikaw yun, sino? Psst! Ayun na naman oh! May sumitsit na naman! Ay, ang weird. Nasaan ba yung sumisit-sit na yun? Parang doon nanggagaling sa bahaging maraming mga puno. Teka, parang may nakita akong tao na nakasilip. Nasa likod siya ng malaking puno at nakangiti siya. Ay, sino yun? Psst! Ay, Diyos ko! Ewan ko kung niloloko lang ako ng paningin ko, pero paano nangyari na kamukha ni Tito Jerwin ang lalaking yun? Pero patay na si Tito Jerwin eh! Carla! Multo! Multo! Narinig mo din, di ba, Carla? Nakita mo rin. Tita Mel, kayo po pala. Pasensya na po kayo ah. Hindi ko po naramdaman yung paglapit nyo kaya nagulat po ako. Kung ano-ano tuloy yung nasabi ko. Pasensya na po. Huwag ka nang humingi ng pasensya. Sagutin mo ang tanong ko. Narinig mo ba't nakita mo ba ang isang kakaibang nilalang na naroon sa may punong kahoy? Nakarinig lang po ako ng sumisit-sit at baka po namalikmata lang ako sa pagkakakita ko kay Tito Jerwin na naroon sa gawin ng mga puno kanina at kasi... Hindi ka namamalikmata, Carla. At totoo ang tunog na narinig mo. Pero hindi si Tito Jerwin mong nakita mo.
Isa yung masamang nilalang na naninirahan dito sa bakuran ng bahay na to. Nagpapanggap siyang ibang tao para makapanakit lang. Siyang pumatay sa Tito Jerwin mo. Alam ko na siya yun. Kitang-kita ko, Carla. Kitang-kita ko. Ay, Tita Mel. Tita Mel, ano pong ibig niyong sabihin na may ibang nilalang dito? Paano po na nanggagaya siya ng ibang tao at paano niya po napatay o pinatay si Tito Jerwin? Hindi po ba heart attack ang ikinamatay niya? Yun lang ang sabi sa ospital. Pero kitang-kita ng dalawang mata ko. Ginaya ng nilalang na yun ang itsura ko kaya napatay niya ang Tito Jerwin mo. Nakita mo yung lalaki sa may puno, hindi ba? Nakita mo! Kaya dapat maniwala ka sa akin, Carla! Ay, aray, Tita Mel, sandali lang po, nasasaktan po ako. Ay, bumabaon na po yung mga kuko niyo sa braso ko, Tita. Please, bitiwan niyo na po ako. Aray! Diyos ko, Ate Mel! Anong ginagawa mo sa anak ko? Bitiwan mo si Carla! Nasasaktan mo na siya! Pasensya na, hindi ko sinasadya, Carla. Ate Mel, ano ka ba naman? Sige, aalis na kami dito. Basta wag mo lang idadamay ang mga anak ko. Carla, anak, nasaktan ka ba? Okay lang po ako, Nay. Si Tita Mel po kaya, okay lang kaya siya? Baka lalo kayong hindi magkaunawaan niya dahil po sa nangyari. Huwag mong alalahanin ang Tita Mel mo. Ako nang bahala sa kanya. Basta tandaan niyo ni Max na huwag na muna kayong lalapit sa kanya. Sa sobrang gulo ng isip niya ngayon, baka makasakit siya ng iba kahit kayo pang mga pamangkin niya. May dala akong manggang hilaw at bagoong. Ito, tikman nyo. Wow, nakakapaglaway naman yan, Mang Temyong. Ate Carla, akala ko ba uwi na tayo? Nasaan na si nanay? Hindi pa tayo makakauwi. Hintayin pa natin si Justin. Late siyang nakaalis ng bahay at sa traffic ngayon, baka gabihin na yun. Sinabi ko yan kay nanay kaya nagluluto na rin siya ng hapunan para makakain muna tayo kung uuwi pa tayo mamaya. Oo, sige. Kung ganun, pwede pa pala ako manghuli ng mga gagamba dito para madala ko pa uwi sa atin. Ay naku, hapon na. Huwag ka na maglaro sa tabi ng mga puno at baka ka mabati. Mahirap mamatanda ang mga taga-syudad na katulad ninyo. Kasabihan lang po yun, Mang Temyong. Sige po, 3 gagamba lang at titigil na ako. Hayaan niyo na po siya, Mang Temyong. Matigas ang ulo ng batang yun eh. Hindi po yan magpapapigil hanggat hindi nasusunod ang nasa isip. Titikman ko na po itong mangga. Wow, ang sarap naman itong mangga. Salamat po, Mang Temyong Naku, marami pa tayo niyan. Pero huwag mong damihan ang kain at baka sumakit pa ang tiyan mo. Mang Temyong, pwede po ba ako magtanong? Ay, ano ba yun, Ineng? Tungkol po sana sa naging pagkamatay ni Tito Jerwin. May sinabi po kasi sa akin si Tita Mel kanina pero ayoko pong maniwala. Sabi kasi sa akin ni Nanay, atake sa puso ang ikinamatay ni Tito Jerwin. Ano po bang nangyari? Kasi ayaw na po akong palapitin ni Nanay kay Tita Mel eh. Pero gusto ko pang malaman yung totoo. Bakit ba gusto mo pang malaman? Mas makabubuti siguro kung hindi mo alam ang nangyari, ano? Pero kasi po, nakita ko po ang multo ni Tito Jerwin kaninang umaga at kaninang tanghali. Doon po sa may tabi ng malaking puno sa kabilang bahagi nitong bahay. Sumisit-sit po siya at maluwang ang pagkakangiti niya sa akin. Nakakatakot, Mang Temyong. Nagtatayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Okay sanang magluto ng putsero. Kaso kulang naman pala mga Ricardo. Paborito pa naman yun ni Ate Mel. Para sana makakain siya ng maayos mamaya. Sino yan? Max? Anak, nandyan ka ba? Huwag kang magbiro dyan, ha? Nasaan ang ate mo? Mang Temyong? Sino yan? Sumagot ka! Kuya Jerwin? Ikaw ba yung nagpaparamdam? Kuya? Sorry, hindi ako nakapunta sa burol mo. Sorry na.
Hindi ko naman kasi alam na iniwan mo na kami. Sorry, Kuya. Please, patawarin mo ko. Mahal kita, Kuya. Sino yun? Ha? Teka, sino ba yung nakatayo na yun sa likod ng pinto? Si Ate Mel yun ah. Ate Mel? Ate Mel! Ate Mel, anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba nandyan? Bakit hindi kita nakita kanina? Ano kaya nangyayari kay Ate Mel? Bakit kahit anong tawag ko sa kanya, ayaw niyang tumingin o sumagot man lang? Galit kaya talaga siya sa akin? Mas mabuti siguro kung lalapitan ko na lang siya at yayakapin. Ate Mel, kung meron tayong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan natin. Hindi lang naman ikaw ang nawala ng kapatid eh. Ako rin naman. Sobrang lungkot ko nung nawala si Kuya. Please, ate. Huwag mo namang sisihin ang sarili mo. Ruby! Huwag mong hawakan ang nilalang na yan! Hindi ako yan! Hindi ako! Matagal na akong caretaker sa bahay na to. Simula nang mawala ang lolo at lola mo, dumalang na ang pag-uwi rito ng magkakapatid. Pero nung nakaraang taon, nagsimulang bumisita rito ang Tito Jerwin mo. Ganun po ba? Ang alam ko po, busy siya sa pagde-develop ng mga lupain para pagtayuan ng mga gusali. Oo, ganun na nga. Sinabi sa akin ni Jerwin na tatayuan niya ng isang malaking factory ang lupain ito. At ang tita Mel mo naman ay nagpunta rito para kausapin at pigilan ng tito mo. Parang nasabi nga po sa akin niya ni nanay. Siya naman daw po kasi sang-ayon sa kung ano man ang mapagdesisyonan ng dalawa niyang kapatid. Mang Temyong, ano nga po palang kinalaman nito sa pagkamatay ni Tito Jerwin? Ay, naku. Malaki ang kinalaman, Ineng. Alam mo ba na kahit ayaw pumayag ng tita Mel mo na ipagalaw ang lumang bahay para na rin sa alaala ng kanilang pagkabata at ng kanilang mga magulang, naging matigas pa rin ang ulo ng iyong tiyuhin at yun ang nagpahamak sa kanya. Nagpahamak? Ano pong nangyari? Naku, Ineng. Sinimulan niyang putulin ang mga puno dito sa likod ng bahay. Sa kabila ng pakiusap ko na may mga magugulo siyang mga kakaibang nilalang na naninirahan dito. Ngunit hindi pa rin nakinig si Jerwin. Itinuloy niya pa rin ang mga plano niya. Ano pong nangyari? Ano pong nag-trigger ng atake niya sa puso? Sabi sa ospital, ay yun ang ikinamatay niya. Ngunit ang tita Mel mo ay nanindigan sa mga nakita niya. Ano po bang nakita ni Tita Mel, ha, Mang Temyong? Nakita raw ni Mel ang sarili niya na sinasakal ang Tito Jerwin mo hanggang sa mawalan to ng buhay. Pero sumumpa rin siya sa Diyos na kamukha niyang gumawa niyon. Ngunit hindi siya yun. Ano po yung sigaw na yun? Parang si nanay yung sumigaw na yun. O ano, Ruby? Naniniwala ka na ba sa akin? Naniniwala ka na bang hindi ako nasisiraan ng bait? At naniniwala ka na rin ba na may mga kakaibang nilalang na naririto, ha? Ewan ko, ate. Ewan ko. May mali dito, Ruby. Ito ang dahilan kung bakit hindi kita sinabihan na magpunta rito nung nakaburol si Jerwin. At ito ang dahilan kung bakit hindi dapat kayo nandito ng mga bata. Hindi ko alam kung sino o ano ang nakita natin, ate. Pero mas maganda kung sabay-sabay na tayong aalis sa bahay na to. Hindi ako pwedeng umalis dito, Ruby. Tuwing uuwi ako sa bahay namin, halinhinang nagkakasakit ang mga anak ko. Kaya mas mabuti pang dumito na lamang ako hanggang sa mawala ang galit ng mga nilalang na yon. Nay, bakit po kayo sumigaw? Ano pong nangyari? Okay lang po ba kayo? Okay lang ako, Carla. Nasaan si Max? Tawagan mo siya at mag-impake na rin kayo. Huwag ka na magtanong, basta aalis na tayo rito. Nay, paano tayo makakaalis? Wala pa si Justin. Wala pa yung sundo natin. Ewan ko ba sa taong yun, simula kanina hindi ko na matawagan. Ay nako, ano ba naman yung nobyo mo, Carla? Dapat sinabihan mo siya na agahan ang alis niya sa Maynila nang hindi siya abutin ng gabi sa pagsundo sa atin. Paano na tayo makakauwi ngayon yan? Paano? Mahirap kung magko-commute tayo.
Inabot na ako ng gabi sa kakalakad. Sabi kasi nung napagtanungan ko, malapit na raw itong bahay. Pero halos triple ang layo. Kung bakit ba kasi bigla na lang nasiraan ng makina yung van eh. Samantalang kakapacheck ko lang naman nun. Kuya Justin! Hoy! Nandito ako! Oh, Max? Oh, gabi na. Ano ginagawa mo dyan sa taas ng bakod? Uy, delikado dyan. Lalo na madilim na. Ay, bumaba ka na nga dyan. Shhh! Huwag kang maingay, kuya. Baka marinig nila tayo. Tumakas lang ako eh. Tara, pasok ka sa gate. Bakit ang tagal mo, Kuya Justin? Hindi tuloy tayo nakauwi ngayong gabi. Akala namin maaga kang susundo. Ano yan? Kanina pa ako nakakarinig ng tunog na yun. Pagpasok ko pa lang dito sa lugar na to, nang ilabot na agad ako. Parang ayaw nila ako nandito. Justin! Ang lakas ng pang-amoy ni Ate Carla, Kuya Justin ah. Miss na miss ka na. Ano nangyari sa'yo? Bakit ginabi ka na ng todo? Sobrang traffic ba? Hindi naman, Carla. Sa katunayan, maaga pa nang makarating ako. Pero nung papunta na ako sa address na to, biglang ayaw nang umandar ng van eh. Nasiraan ka? Oo. Pasalamat nga ako at may talder na malapit eh. Nung naglalakad na ako papunta rito, may nakausap ako matandang lalaki. Tingin ko nga, sinadya niya akong iligaw eh. Tapos? Hoy, Justin! Okay ka lang ba? Bakit itinuturo mo si Mang Temyong? Siya kasi yung lalaki na napagtanungan ko kanina. Hindi siya nagsalita pero tinuro niya sa akin yung maling daan kaya ako naligaw. Nay, aalis na po muna kami ni Justin. Titingnan namin kung naayos na yung sasakyan natin. Kapag naman maayos na po yung takbo nun, pupunta lang kami sandali sa bayan para bumili ng mga pwedeng iuwi sa Manila. Promise po, Nay, sandali lang kami. Okay, sige. Basta bumalik kayo agad, ha? Ayokong gabihin na naman sa lugar na to. Kagabi nga lang, hindi na ako nakatulog eh. Nay, paano nga pala si Tita Mel? Iiwanan po ba natin siya rito? May dahilan ng Tita Mel mo kung bakit gusto niyang manatili rito. Bago tayo umalis, tatanungin ko ulit siya kung gusto niyang sumama na muna sa atin. Sige po, Nay. Aalis na po muna kami ni Justin. O sige, Carla, anak. Mag-iingat kayo ng nobyo mo sa daan, ha? Totoo po bang sinabi niyo na yan, Mang Temyong? Oo, Ruby. Ito mismo ang mga punong kahoy na ito sa likod bahay ang sinira ni Jerwin nung nabubuhay pa siya. Pero kung naibuwal niya na po ang ibang puno na narito, bakit parang wala naman pong naalis sa mga puno? Yan nga ang isa sa mga misteryong ni hindi ko mahanapan ng kasagutan. At alam mo ba, nung mismong araw din na yun ay nakaramdam na agad siya ng pananakit ng katawan at nakakita rin siya ng kung ano-ano at kung sino-sino. Kung sino-sino at kung ano-ano? Oo. Ano pong ibig niyo sabihin doon, Mang Temyong? Nako, pinalaan ko siya na baka maistorbo niya ang mga naninirahan dito pero hindi siya nagpapigil. Nung gabing yun, pinangungot siya at kahit gising na si Jerwin ay kung sino-sinong yumao na mga nakikita niya. Ano? Oo, gayon din ay kung ano-anong mga nilalang ang nanggugulo sa kanya tulad ng mga lamang lupa at iba pang mga nilalang na hindi niya matukoy. Naku, nakakakilabot naman ang usapan nating to, Mang Temyong. Tulad na lamang ng kwento ni Justin kanina. Pasensya na po kung nasabi ng batang yun na ikaw raw ang taong pilit na nagtuturo sa kanya ng maling direksyon. Naiintindihan ko naman siya. Alam naman namin dito na hindi ka umaalis sa aming tabi kaya paanong mapupunta ka sa kabilang kanto? Marami talagang mga bagay at mga pangyayari na hindi natin kaya ipaliwanag, Ruby. Marami talaga. Anong boses na yun? Boses ni Kuya Jerwin yun ah. Bumulong siya sa akin at anong ibig niya sabihin na hanapin ko si Max? Hindi kaya, Bakit, Ruby? May problema ba? Mang Temyong? Si Max? Nasaan si Max? Si Max? Abay, naroon lang kanina sa loob ng bahay at inaayos ang mga gagambang nahuli niya.
Nakakainis naman si Ate Carla. Tama ba namang itapon niya ang lalagyan ng posporo kung saan nakalagay ang nahuli kong mga gagamba? Hindi ba niya alam na pinaghirapan kong huliin ang mga yun? Kakaasan naman eh. Teka, si Ate Carla yung pakit ng hagdan ah. Ano kayong ginagawa niya rito? Kala ko pa pumunta sila ni Kuya Justin sa bayan. Bale na nga, mabuti nga at narito pa pala si ate. Para naman matanong ko siya kung saan niya nilagay yung mga gagamba ko. Ate Carla, sandali lang! Hintayin mo ko riyan sa taas! Sandali lang! Nasa si Ate Carla? Ate? Nasaan ka? Ah, nandiyan ka lang pala. Ano nga palang ginagawa mo rito? Akala ko alis kayo ni Kuya Justin at... Nangyari dun? May topak na naman siguro si Ate Carla. Kinakausap ko pa, bigla na lang sinaran ako ng pinto ng kwarto. Teka, ayun yung bahay ng mga gagamba ko ah. Paano napunta yun sa may bintana? Di bale, kukunin ko na nga lang para maisama na sa mga iuuwi ko mamaya. Malas naman! Nilipad pa ng hangin sa labas. Buti na lang at may bubong pa tong binagsakan. Aabutin ko na lang para makuha ko na. Ito ang mahirap eh. Hindi ko maabot ang bahay ng posporo. Konti na lang. Maabot ko na. Kailangan kumapit ako mabuti sa gilid ng bintana para hindi ako mahulog. Oh! Ate Carla! Tamang-tama ang dating mo. Pakitulungan mo naman ako dito, please. Kailangan ko makuha yung bahay ng gagamba eh. Teka, ate! Anong ginagawa mo? Ate! Huwag mo ko itulak! Mahuhulog ako! Mahuhulog ako! Diyos ko! Nahulog sa bintana si Max! Max! Tulungan niyo kami! Nahulog ang anak ko sa bintana! Tulungan niyo kami! Kay Tita Mel na narito kayo sa ospital. Totoo po bang nahulog siya sa second floor ng bahay? Kumusta na po siya? May fracture sa binti ang kapatid mo, Carla. Pero salamat sa Diyos at nagkamalay na siya kanina. Diyos ko, kung may nangyaring masama sa kapatid mo, hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Buti at yun lang ang nangyari sa kanya, Nay. Kung alam ko lang na mangyayari yun, sana isinama na lang namin siya ni Justin. Bakit daw po ba nahulog si Max sa bintana? Hindi po ako makapaniwala na mahuhulog siya doon dahil napakagaling umakit ng puno ng batang yun. Kanina nung nagising siya, sinabi niya sa akin na may kinukuha siyang posporo na pinaglagyan niya ng mga gagamba sa bintana. Humangin daw kaya nalaglag yun sa bubong ng unang palapag ng bahay. Nung pilit niya yung inaabot, may tumulak daw sa kanya kaya siya nakabitaw sa bintana. Diyos ko! Nagpagulong-gulong siya sa bubong at nahulog sa lupa. May tumulak daw po sa kanya? Sino naman daw po yun? Ang sabi niya, tinulak daw siya ng kanyang Ate Carla. Po! Ako po ang tumulak sa kanya, pero paano mangyayari yun, Nay? Wala naman po ako sa bahay nung nahulog siya. Mahal, hindi ka naman dyan oh. Kahapon pa hindi may pintang mukha mo eh. Stress nga ako. Paano ako makakangiti? Ito naman, oh. Kahit na stress ka, dapat ngumiti ka pa rin lalo dito sa opisina, okay? Mamaya niyan, akalain nila, inaaway kita. Sus, ikaw pa ba paghihinalaan nilang nangaaway? Baka kabaliktaran. Ano nga pala yung hawak mong paper bag? Ito. Mga pagkain to para sa nanay mo at kay Max. Alam ko na pupunta ka ngayon sa hospital kaya makikusuyo na lang sana ako. Pasensya na, may lunch meeting kasi ang team namin kaya hindi kita masasamahan eh. Okay lang, sige, akin na yan. Salamat dito ha. O paano, alis na ako. Ngayon lang din kasi kami makakapag-usap ni Max kaya gusto ko siyang puntahan agad. Sige mahal, ingat ka. Kamusta ka na, Max? Galit ka ba sa akin? Hindi ako galit sa'yo, ate. Kasi alam mo, kahit kamukha mo yung nakita kong babae na tumulak sa akin, alam ko na hindi ikaw yun. Tama lang na alam mo na hindi ako yun.
Kasi hindi ko yun magagawa sa'yo kahit napakakulit mo, no? Siyempre kapatid kita at mahal kita. Ayokong nasasaktan ka, no? Alam ko naman yun, ate. Huwag ka nang umiyak kasi pumapangit ka lang eh. Pero ate, seryoso. Natakot ako nung araw na yun. Yung babae kasi nakakala ko ikaw. Nakakatakot siya. Bakit? Ano bang itsura niya? Namumula yung mga mata niya. At nakangiti siya sa akin. Natatakot talaga ako pag naiisip ko yung ginawa niya sa akin. Pakiramdam ko, ate. Nandito lang siya. Nakatingin sa akin. Shh, huwag ka nang umiyak o mag-alala. Nandito na tayo sa Maynila. Wala na tayo sa lumang bahay na yon. At pag magaling na ang paa mo, makakauwi ka na sa bahay natin. Sana nga, ate. At sana, huwag mo akong iiwan dito nang mag-isa habang wala pa si nanay. Oh, sige, hindi na ako aalis at babantayan kita. Tatawag na ako sa opisina na hindi na ako papasok. Okay ba yon? Oo, ate. Salamat, ha. Nasaan na nga pala yung mga gagamba ko? Safe ba sila? Oo, safe na safe. Si Kuya Justin mo muna ang nag-aalaga para sa'yo. Ay, ang lakas ng ulan kanina. Ginabi na tuloy ako bago makabalik dito sa ospital. Buti na nga lang at halos wala ng ulan. Ambon na lang. Mabuti na rin at nag-absent na si Carla sa trabaho para bantayin ng kapatid niya. Nagkaroon patuloy ako ng oras na magluto ng hapunan at pati pang agahan namin bukas. Teka, medyo lumalakas na naman yata ang ulan. Kailangan bilisan ko nang makatawid sa pedestrian lane at nang makarating na ako sa ospital. Aba, teka, tama ba itong nakikita ko? Yung batang lalaki na nakatayo sa di kalayuan, parang si Max yun ah. Teka, si Max nga yata yun! Max! Max! Anong ginagawa mo riyan? Bakit nakalabas ka ng ospital? Umaambon, anak! Mababasa ka at magkakasakit ka pa! Sumilong ka! Bakit ayaw niya akong sundin? Nakatayo lang siya ron at nakangiti sa akin. Bakit? Ay, bakit ba kasi ang daming sasakyang dumadaan? Hindi ako makatawid. Max, sandali! Saan ka pupunta? Huminto ka muna! Hintayin mo ako! Tatawid na ako! Muntik na ako mahagip ng sasakyan. Muntik na ako maaksidente. Muntik na yun ah. Teka, nasaan na si Max? Saan na siya nagpunta? Nay! Ano po bang nangyayari sa inyo? Bakit po bigla na lang po kayong tatawid? Masasagasaan po kayo ng sasakyan. Okay ka lang po ba? Hindi ako okay, Carla. At alam ko na hindi tayong lahat okay. Nakita ko si Max ngayon lang. Nagtatatakbo siya sa kabilang daan. Nay, si Max, iniwan ko siyang kasama si Justin dahil may pinabiling gamot yung nurse. At imposible po na lumabas siya ng kwarto ng ospital dahil may fracture ang binti niya. Hindi niya kayang tumayo, Nay. Nagdasal na ako sa lahat ng santo. Hiniling ko na protektahan tayo laban sa kung anumang kasamaan na nangyayari sa atin ngayon. Hindi ko rin alam ang nangyayari pero dahil nandito tayo ngayon sa chapel at taimtim na nagdasal, pakiramdam ko meron na tayong extrang protection galing sa Diyos. Oo, tama ka. Kailangan natin ng proteksyon lalo na si nanay. Alam mo naman kung ano ang impact ng mga nangyari lalo na yung na-encounter niya kanina, 'di ba? Pakiramdam ko tuloy, sumama sa atin yung nilalang na nanggagaya ng itsura ng tao. Pero, bakit naman kayo ang pupuntirihin ng mga nilalang na yun? Hindi naman kayo ang nanakit o nanggulo sa kanila. Yung Tita Jerwin mo yun, di ba? Kasalanan niyo ba na dumalaw kayo doon? Ay, hindi natin alam. Malalaman sana natin kung makakausap natin si Apolita. Oo nga pala. Isa nga palang faith healer ang Apolita mo sa Cavite. Oo, tulad ng isang shaman o babaylan. May kakayahan siya makipag-usap sa mga makapangyarihang nilalang, mga espiritu at Diyos. May kakayahan siyang matukoy kung anong problema niyo sa lumang bahay at pwede rin siyang magpagaling ng mga natural o espiritual na karamdaman. Tingin mo ba pwede niya tayong matulungan? Sige, tatanungin ko siya agad.
Hello? Sino to? Ruby, ako to si Ate Melmo. Nandito ako ngayon sa malapit sa sementeryo na pinaglibingan kay Kuya Jerwin. Nagpaalam ako sa kanya na uuwi na muna ako sa bahay namin. Mabuti naman, ate. Sinabi ko naman sa'yo, mas magiging okay si Kuya Jerwin kung malalaman niyang magiging masaya ka na ulit sa piling ng pamilya mo at iiwasan ang pagmumukmuk dahil sa pagkawala niya. Oo, tama ka, Ruby. Siya nga pala. Kumusta na si Max? Magaling na ba ang paa niya? Oo, ate, okay na siya. Sa katunayan ay for discharge na siya bukas. Salamat sa pangangamusta, ha? Mabuti naman kung ganun, Ruby. Ruby, naaalala mo ba yung kumbento na pinupuntahan natin ni nanay dyan sa Maynila noong mga bata pa tayo? Oo, ate. Bakit? Tumawag ako sa kanila at nakausap ko ang matandang madre doon. Sinabi ko na makikituloy muna kayo doon at pumayag naman sila. Makikituloy kami ron? Bakit naman, ate? Makinig ka, Ruby. Sa 3 araw kong pananatili sa lumang bahay, wala na akong naramdamang anumang kakaiba. Mukhang wala na ron ang mga nilalang. Tingin ko ay sumamang mga yon sa pag-alis ninyo. Hindi tayo sigurado kaya mas mabuti ang mag-ingat. Kesa naman, may mapahamak pang iba. Anong sabi mo, ate? Sumama sa amin yung kakaibang nilalang na sinasabi mo? Totoo nga na ginaya niya si Max kanina. At hindi lang ako basta namalikmata. Pasensya na kayo at hindi ako makapunta riyan sa inyo ngayon. Kaya ito, at pinaayos ko na lang sa apo ko ang cellphone niya para makausap ko kayo. Gusto ko lang malinawan niyo ang sagot ko tungkol sa itatanong nitong si Justin. Salamat po, Apolita. Pasensya na rin po sa pang-istorbo namin sa inyo. Pasensya na po, Apolita, at salamat po. Walang anuman. Bueno, tungkol sa mga pahayag ni Justin, mukhang nagkakaproblema kayo sa tinatawag nating doppelganger. Sabi na nga ba eh. Doppelganger ang tawag doon. Akala ko sa mga pelikula ko lang yun makikita. Ang doppelganger ay tumutukoy sa isang tao na may malaking pagkakatulad sa itsura, kilos o pag-uugali ng ibang tao. Sa maraming kultura, ito ay itinuturing na multo o masamang espiritu na sumasalamin sa isang tao. Ito ay kadalasang nauugnay sa mga paranormal na aktibidad. Sila ay maaaring mga nilalang sa ilalim ng lupa, tulad ng mga demonyo at espiritu. Kung ganon, doppelganger nga nakikita natin gumagaya sa mga anyo natin para magkaroon ng sakuna. Kadalasan, sila ay may intensyon na magdulot ng sakit at kamatayan. Minsan naman ay nagbababala lamang sila ukol dito. Maaaring may nagulo kayo sa mga pag-aari nila at ginagawa nila ito upang gumanti. Pero Apolita, paano po namin mapapaalis ang doppelganger na to? Gusto ko pong maging ligtas ang pamilya ko. Tulungan niyo po sana kami ng mga dapat naming gawin. Carla, bukas pagka-discharge ng kapatid mo dito sa ospital, dediretso na muna kami sa kumbento ng madreng kaibigan ng lola mo para sa proteksyon na rin ni Max. Sige po, Nay. Mas mabuti po yun. Ako naman po, maghihintay ako sa bahay natin. Nangako po ang lola ni Justin na pupunta sila sa atin bukas. Baka sakali po na malaman na natin kung paano matatapos ang mga kababalaghang ito. Sana nga, anak. At habang nasa malayo ka sa amin ng kapatid mo, mag-iingat ka palagi. Siya nga pala, ito ang number ng Tita Mel mo. Sabi niya, pag may kailangan tayo, dito natin siya pwedeng kontakin. Sige po, Nay. Tatandaan ko po ang mga bilin niyo sa akin. Oh, mahal. Bakit ganyan naman ang itsura mo? Nag-aalala ka pa rin ba sa nanay at kapatid mo?
Hindi ba mas safe naman sila sa loob ng kumbento? Oo, alam ko naman. Lalo ngayon at lagi na lang nananaginip ng masama si Max simula nung makita niya yung doppelganger na gumaya sa akin at itulak siya ng nilalang na yon. Huwag kang mag-alala. Maaga pa lang bukas susunduin ko na si Apolita sa kanila para magkaharap na kayo at magkaalaman na kung paano matatapos sa mga kababalaghang to. Sa ngayon, relax ka lang muna, okay? Sorry, tiyan ko yun. Kagabi pa pala ako hindi nakakakain ng maayos dahil sa kakaisip. Pasensya ka na, mahal ah. Ay, anong pasensya? Hindi ka dapat nagugutom. Tara, kain muna tayo. Tsaka please, mahal, bawal lang tumanggi ha? Oo na, tara kumain na tayo at gutom na talaga ako. Alas 10 na ng umaga. Maya-maya lang baka nariyan na si Justin at ang lola niya. Mabuti pa tapusin ko na nga yung pagluluto para magtanghalian na kami. Teka, ano ba to? Ito yung matchbox na ginawang bahay ng mga gagamba ni Max. Bakit narito to? Parang nakita ko itong dala-dala ni Max sa gamit niya sa kumbento Si Justin tumatawag. Malamang malapit na sila dito sa bahay. Hello, mahal? Oh, nasa na kayo? Mahal, sorry Nahilo kasi si Apolita sa biyahe. Dito na lang kami tutuloy sa apartment ko. Pwede bang ikaw na lang ang pumunta rito? Malapit lang naman. Ganun ba? Oo, sige, kawawa naman si Apolita. Pasensya na ka mo ha. Sige, mahal. Hintayin niyo lang ako riyan. Papunta na ako. Traffic. Kahit nag-taxi na ako, inabot pa rin ako ng 30 minutes bago makarating dito sa apartment ni Justin. Wala yata dito yung van nila. Saan niya kaya yun ipinarada? Di bali baka kinuha na ng tatay niya yun. Makapasok na nga sa apartment. Mahal, nandito na ako. Bukas yung gate at yung pintuan kaya dumiretso na ako. Oh my God, mahal! Nandiyan ka lang pala sa kusina. Bakit hindi ka nagsasalita? Nagulat tuloy ako. Siya nga pala, ito dinala ko na lang yung niluto ko para sa lunch natin mamaya. Nasaan nga palang lola mo? Nasa taas ba? Nahihilo pa ba? Hoy! Mahal! Justin! Ano ka ba? Bakit ayaw mo sumagot? Ang weird mo naman. Teka, bakit numero pa rin ni Justin ang tumatawag sa akin? Bakit niya ako tatawagan? Nandito lang siya sa harapan ko at nakatingin sa akin. Grabe, ang lakas ng tibok ng puso ko. Natatakot ako. Sasagutin ko na yung tawag. Hello, mahal. Nasa ka na? Kaya pa ako busina sa tapat ng bahay niyo. Ba't di ka lumalabas? May nangyari ba? Ha? Hello? Hello? Diyos ko, kung nasa tapat ng bahay namin sina Justin, sinong tumawag sa akin kanina? At sino tong lalaking nasa harapan ko? Nakakatakot ang pagkakangiti niya sa akin. Tumatayo yung balahibo ko. Akala ko si Justin to. Nalinlang niya ako. Isa pala tong doppelganger. Bakit mo pa kami sinundan dito? Bakit? Ay, Diyos ko, Panginoon, tulungan niyo po ako. Sana dumating na sina Justin. Sana maging malinaw ang pagkakasabi ko sa kanya kung nasan ako. Sana narinig niya ako bago pa agawin ng doppelganger na yun ang telepono ko kanina. Diyos ko, halos maihina ako sa takot at halos magkandara pa paakyat sa kwarto. Buti na lamang at bukas ang pinto kaya nakapasok ako rito at nakapagtago. Kaso ayaw pa rin niyang tumigil. Please, tulungan niyo ako. Wag! Please, wag! Carla! Mahal!
Natakot talaga ako. Natatakot ako. Oo, ako na to. Nasa baba si Apolita. Huwag ka na mag-alala, hindi kita iiwan. Tatapusin na natin ang lahat ng to ngayon. Carla, huminahon ka at magtiwala. Alam ko na nakakakilabot ang pangyayaring ito sa iyo, Carla. Pero kailangan mong tibayan ang iyong loob. Magdasal ka ng paulit-ulit. Dahil ang pagdarasal ay mabisang proteksyon laban sa mga kakaibang nilalang na tulad ng nakita mo. Nandito pala talaga yung nilalang na yun. Sinundan niya kami kahit wala naman kami ginagawang masama sa kanya. Malamang ay may dahilan din sila at yun ang ating aalamin. Sandali. May mga bagay ba kayong nadala rito sa Maynila na galing sa bahay na yon na maaaring ginamit niyang medium upang makasunod sa inyo? Hindi ako sigurado, Apolita, kung tama ang hinala ko. Pero masama yung kutob ko dun sa posporo na dala ni Max. Yung pinagpahayo niya ng mga gagamba. Mga gagamba? Mga insekto na may mga buhay din. Maaaring ito na nga ang medium na hinahanap natin. Nasaan na ngayon ito? Nasa bahay po namin. Doon ko po ito huling nakita kanina. O sige, kung ganun ay kunin na natin yon. Tapos ay puntahan natin ang lumang bahay kung saan nagsimula ang lahat. Kasama ang mga taong naroon nung nagpunta kayo. Pumunta na tayo ron dahil hindi magandang nararamdaman ko sa mga espiritong nais na maghiganti. Narito na ba ang lahat? Sandali lang po. Si Tita Mel, yung kapatid po ni Nanay, wala pa. Sandali lang. Sasagutin ko ang tawag na to. Hello? Ako nga, kapatid ko si Imelda. Bakit? Ano bang nangyari? Ha? Ano? Sige, pupunta na ako riyan. Nay, bakit nanginginig po kayo? May problema po ba? Ano pong nangyari kay Tita Mel? Diyos ko, Carla! Ang Tita Mel mo! Na-aksidente sila habang papunta rito. Malapit na sana sila dito, ngunit may nangyaring kakaiba. Pulis ang tumawag sa akin at dapat ko siyang puntahan sa ospital. Sasamahan ko na po kayo. Pagmamaneho ko na kayo. O sige, Justin, halika na. Nay, sasama po ako sa inyo. Hindi na, anak. Dumito ka sa tabi ni Apolita para maproteksyonan ka niya. At Carla, ikaw nang bahala sa seremonyas. Siguraduhin niyong magtatagumpay kayo. Opo, Nay. Mag-iingat po kayo. Inihanda ko na mga gagamitin natin sa ritual na ito. Mga kandila, tubig, asin, banal na langis, ang sagradong Biblia, at ang medium na ito. Mang Temyong, dito lang po kayo ni Max sa tabi ni Apolita. Huwag po kayong lalayo sa kanya. Sige, Ining. Nawa ay mawala na ang galit ng mga nilalang na narito para pare-pareho na tayo matahimik. Simulan na natin ang ritual sa pamamagitan ng pagdarasal at pagpapakumbaba. Nawa ay umabot sa kanilang taos-puso nating paghingi ng kapatawaran sa kung anumang pagagambala na ginawa natin sa kanila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tinggin niyo ang aming panalangin. Gamit ang medium na posporong ito na may lamang mga buhay na gagamba, makipag-ugnayan kayo sa akin. Ano po ang nangyayari sa matandang babae, Mang Temyong? Bakit bigla na lamang siyang nangisay at tumirik ang mga mata? At ano po yung nakakatakot na tunog? At bakit po sobrang lakas ng hangin? May bagyo po ba? Ipikit mo lamang ang iyong mga mata, Max. Kumapit ka sa akin at magdasal ka. Mamaya lang ay magiging ayos din ang lahat. Apolita, ano pong nangyayari sa inyo? Indilat niyo po ang mga mata ninyo. Bumalik po kayo sa amin. Pakiusap, bumalik po kayo. Alam ko na kung ano ang nangyari. Nung nagambala ninyo ang tahanan nila, ay isang kasama nila ang lubhang nasaktan. At ngayon ay gusto rin nilang iparanas ang sakit na yun sa inyo. Ayaw nilang magpatawad.
At gagantihan pa nila ang isang tiyahin mo na naaksidente kanina. Sa inyong mga nilalang na naririto, na bagamat hindi ko nakikita, 10 ng pamilya ko, taos puso po akong humihingi ng tawad. Naramdaman ko at nakita ko kung gaano kalakas ang inyong kapangyarihan. Nawalan na kami ng isang kaanak. Sana'y maging sapat na yun para sa inyo. Pangako, wala nang gagambala sa inyo rito, kaya nakikiusap ako, tigilan niyo na kami. Pakiusap, tama na. Sa ngalan ng Panginoon, tanggapin ninyo ang aming pagpapakumbaba. Nawa ay mapayapa na kayo at kalimutan na ang paghihiganti. I'm sorry po sa nagawa ko po sa inyo. Patawarin niyo po ako at ang Tito Jerwin ko po. Max, Tumahimik na ang paligid. Ang ibig bang sabihin nito ay tapos na sa wakas ang lahat ng ito? Salamat sa Diyos. At salamat sa mga nilalang na yon sa pakikinig sa ating pakiusap. Diyos ko, salamat po. Hello, Justin. Anong balita dyan? Talaga ba? Salamat naman kung ganun, mag-iingat kayo. Si Tita Mel, ligtas na siya sa tiyak na kapahamakan. Ang bilis ng panahon. Biruin mo, 1 taon na palang nakakaraan. Unang taon ng pagkamatay ni Tito Jerwin. Oo, tama ka. Nung nakaraang taon, kung ano-ano ang nangyari. Pero ngayon, malapit na tayong umuwi. Wala pang nangyayaring kakaiba. Aba, at parang gusto mo pa yatang may kakaibang mangyari ah. Huwag na, oy. Mas gusto ko yung ganito ka-peaceful. Hoy! Kayong dalawa! Ano pang ginagawa niyo dyan sa likod bahay? Halina kayo at kumain na tayo. Para mamaya busog na tayo bago umuwi. Sige po, Nay. Hahanapin ko lang po si Max. Nandito na si Max kasama ni Mang Temyong at ng Tita Mel nyo. Kumakain na. Mahal, halika na. Kumain na rin tayo. Gusto kong magpa-good shot sa nanay mo, kaya isang tawag lang niya, dapat pumunta na agad ako. Naku, ang sabihin mo, gutom ka lang talaga at gusto mo na namang kumain.